Samantala, tinawagan at pinasumite ng Malacanang ng personal data sheet si dating MILG Minister Attorney Naguib Sinarimbo para maging bahagi ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Ito ang ibinahaging impormasyon ng opisyal kasunod ang pagkakatalaga sa kanya sa pwesto. Tuloy din ang kanyang kandidatura para sa parliamentary district sa BARMM sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon sa buwan ng Oktubre. Ang detalye sa report. Hindi naman talaga in-applyan yung membership sa Parliament. I think I remember March 3, tinawagan ako ng Office of the President na mag-submit ako ng PDF. PDS. Yung PDS na nasubmit ko ay hindi na notarize. So, tumawag sila ulit, pinaulit yung papel. So, pinadala ko yung notarized na PDS ko. Ang next naman na naging problema, picture kasi. So, ang tawag sa akin ay, pwede mo bang palitan at i-PDF mo yung picture na yon? No? So, kaya panibagong pinadala ulit yung PDS ko na naka-PDF file na. Yun yung last na na request nila. So far maganda naman yung naging result ng appointment. Maraming nagtatanong sa akin kung ano ang pakiramdam. Sabi ko ano naman yan eh. Hindi ako nagpa-follow up, hindi ako nag-apply niyan. Pero once na you go through the process nung pag-seek nung public office by appointment, dalawa lang yan. Either you get appointed or you get disappointed. In this case, I appointed naman tayo. So wala masyadong naging problema. But ibang strand ng work kasi yung parliament. Yung pagiging minister ay essentially execution ng programs. But merong policy formulation pero internal lang yun sa office. Parang rule making lang. But this one, yung legislation, policy framework that applies to everyone, beyond the office, beyond your constituency. So medyo malawak siya ang implication ng work in the parliament.